Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top Slack 1 versus Ruffian. At ito nga pala ay requested ni Taisa. Ito ay requested ni Ramir Martinez, 2797. Ito nga pala ay requested ni Ralph Gozon, 2919. Yan. Sino pa ba? Si Brian Andaya din, requested niya. Sabi niya, kamusta boss Plan? Nice review. Pa next Ruffian vs. Lakman, solid. Shout out. Sabi ganun. Salamat. Ano, haba pa tayo. Yun lang. Ang daming fans ni Ruffian, ha. Papa-shoutout nga pala si Arnel Estrada 5364. Sabi niya, shoutout naman Lord sa next video, watching from Daman KSA. Ano sabi niya? Nagpapa-shoutout din pala si Brian Andaya. Tapos nagpapa-shoutout din pala si Enrique Trip. Sabi niya nagpapa-shoutout siya. Tapos any battle ni Slack 1 boss, pa-shoutout Eric here from Cabanatuan, working here in KSA. Meron pa tayong mga rito, taga-paaniga, taga-subaybay sa KSA. Ganun mga guys, maraming salamat sa mga dito pala nakaabang, nakaantabay at walang sawa na sumusuporta at malalawak ang pag-iisip, hindi laging umiiyak sa comment section. Tandaan nyo guys, hindi ko kilala tong mga artist na to. Nandito lang ako para mag-react kung ano lang naririnig natin. Hindi opinion, hindi rin pananaw. Tumatakbo lang sa isip ko. Kaya lagi nyong isipin na hindi ko inaatake mapaborito yung artist. Nasa facts, meaning at message lang tayo. At hindi ako ina-explain ko lang yung mga sinasabi ng mga artist. Ganun pa man, kailangan natin maging matalino. Sabi nga ni Francis Magalona, pagpapasok kayo sa hip-hop, make sure nyo na inaaral ninyo parang isang mekaniko. Parang ganun. Hindi nyo ba lang sa interview niya, sinabi niya yun. Ganun pa man guys, maraming salamat. Kung bago lang kayo sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Ganun pa man kung hindi man kayo makapag-share, kahit i-like nyo na lang para ma-promote sa iba. At nang sa ganun, lumaki yung channel natin at makatulong. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. 4 na ba ng magulang ang kailangan. At di ko alam paano papasalamat sa inyo at sunod-sunod yung natin. Kahapon, sa loob ng isang linggo, isang beses lang ako nakapag-react. So, bumabawi ako sa inyo guys. So, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California. I'm an audio at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an adult master practitioner. I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makakarami tayo. Flip Top Slack 1 versus Ruffian at Isa Buhay 2024. Tapusin niyo yung video sa description. Nandun yung personal na channel ko kung gusto niyo marinig, kumanta o mag-rap. Let's get to it! Boom! Hey! Hey! Shoutout nga pala kay Enigma. Woo! Iba yung boost niya nung pumasok siya ng flip top, talagang ang aura niya na shit, marami itutung. So lang to, disclosure ko lang guys, first time ko maririnig mag-rap si Slack 1 at si Ruffian. Never ko pa silang narinig, siguro bago lang sila sa flip top. Ganun yung dating niya eh. Siguro kasi ngayon sobrang ganda ng improvement ni Slack eh. Kitang-kita naman sa previous battles niya na nagiging well-rounded na talaga siya, hindi na lang katulad dati na parang pa-speed drop lang siya, ganun. Ngayon parang pwede mo na siyang itapat talaga sa kahit sino, kaya delikado na talagang kalaban si Slack 1 ngayon. Napansin ko nung mga latest battles niya, lumalaylay na yung performance niya. Hindi ko alam, kasi ilan pa lang yung battle niya, hindi ko alam kung yung consistency niya mapapanindigan niya hanggang sa dulo ng tournament pa naman. Actually, ang hirap kasi pag nagtatrabaho ka tas yung battle, parang kailangan mo talaga siyang pagsabayin, pero dahil nga gusto mo tong putanginan to, kailangan mo talagang ibuhos lahat. So ako, kahit magalitan ako ng amo ko, kailangan ko maganda ng todo talaga sa laban na to. Kasi alam ko nga na hindi na lang din basta-basta si Slack ngayon. Parang ang daming tumitingin sa kanya na may malaking chance na makapasok sa finals or maging champion. Ayoko talaga umasa eh. Yung bigyan ng sarili ko ng nilagay ko na sa isip ko nung nag-batch up kami, okay na, hanggang dito na ako. Masaya na ako dito. Mas deserving siya. Yun, Slack, galingan natin. Parehas tayong... So, sa Slack 1 yung nakaputi, tapos ito si Ruffian. So, binibigyan niya ng masyadong maraming credit si Slack 1.
So baka magaling naman talaga si Slack One. Tingnan natin. Gutom, parehas tayong gigil na mapatunayan sa mga tao na karapat dapat tayo dito. Ipakita lang natin sa kanila na deserve natin yung spot, men. Hindi yung sinali lang tayo para pandagdag, para mapuno yung lineup. Pakitaan natin sila na magaling tayo parehas. Yun lang. Galingan mo, Rap. Isa ako sa mga bumibilib sa'yo, alam mo yan, pero laban to. Bubuhos ko lahat kahit anong mangyari. Galingan natin para sa lahat ng mga naniniwala sa atin pareho, lalo na sa'yo. Alam ko magiging masaya sila na mapanindigan mo yung pagkakatalo. Okay? Guys, pasintabi walang iyakan. Mamaya may masasabi na naman ako. May masasabi na ako din maganda. Kayo na magpasensya. Try natin. Eh. Flip top, zoning 17, nandito pa rin TIU Theater, Makati Central Square, pang-anim na laban na ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng MCs na buo ng liga at flip top, magigay para sa parating nating laban. Oh. Shoutout sa liga. Para sa isa buhay, 2024. Sa karat ko, galing Pambaras, Rizal, para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Raffian. Sasabay ka lang sa alamunan. At sa kaliwa naman, Las Piñas represent para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Slock 1. Hug ng mga asawa ko kay Brian kay Brayden. Happy birthday kay Dino, yan, Crown Manila, kay Papa Benji, kay Juki, kay Christina Kaway, John Ju, Sang Gipsal, Song Gipsal, Maonis, Boss Lando, Boss Baje, Boss Jesse, Black Bandana, Notorious JD Music. TNT Cash Buenas, Crown Manila, Black Manila, Real Jokes Clothing, Hype Beat, shoutouts Papa Benji, shoutouts happy birthday nga pala kay Sinyo. Nanalo ng Coitos, si Slock 1, Shoutout nga pala kay Plan Motive at sa Good Vlog Pro. Pinili mo na si Raffian, tigtanong Puro minuto shoutout. dapat, Reset. 7 ang hurado natin, tournament battle to, pahinga natin ng banat. Walang bias ha. Goods. Bago ako magsimula, gusto ko lang i-congratulate yung mga bago. Bilang bago din ang maiiwan ko na payoy. Bagong sagap na koneksyon, huwag niyong pahintuin ang daloy. Sa mga di pa nakukuha, huwag na muna maging sad boy. Tignan niyo na lang yan, binigyan pa rin ng laban kahit na ipaglaplapan. Palakpakan natin si Shaboy. Motus Gang! Yo, Boss Tanks! Pinadali mo aking buhay sa isa buhay, kalabay, grabe ang wak. Bilang pasasalamat, pupugutan sa ng ulo, total you cut me some slack, baka mag-panic attack. Tung tinalo ni Sir Deo na abuso malala, na reverse 150 si Gago siya napasubo sa bakla. Kabal ng pagmumuka, mubugok ka maman, nakihalo sa torneo, wag na umasang pumutok pangalan kung tinalo na nung Deo. Baka sabihin mo, tinalo ko ng tinalo mo. Abatol, pasang-awa ka dun sa class, kaya tong guro ibabagsak sa iyong ulo. Palakol, konektado pa rin yan sa pagkatalo mo kay Deo, mahihimay lang paps. Kasi kung tinalo ka ng MC na yung pangalan hango sa deodorant, edi si baka sa guro na nagbibigay ng axe. O tinalo ka ng class. Bars, napakatalino nun. Sabi niya, kung tinalo ka ni Deo na hinango lang sa deodorant, tapos si Sir Deo ay isang teacher, di ba teacher si Sir Deo, patay ka sa isang guro na nagbibigay ng axe kasi palakol yung 75 eh. Very good sa wordplay, putang napakahusay no. Hindi ganun ka-intense at kagkalupit yung ginawang rhyme scheme. Pero yung makag-isip ka ng ganong klase ng formula para ilagay doon sa mismong hapagkainan natin, magandang umpisa. Pinapakita dito na meron ng creativity kagad si Ruffian, maayos yung delivery niya, maganda yung internalization kung paano niya yun may mga tao kasi na even though alam nila yung words, hindi nila ma-internalize paano i-execute yun, paano i-representa sa harap natin, na parang pag may umaction siya, mabivisualize natin na parang, oh shit, may hawak siyang palakol talaga. Very theatrical. So dito, maganda yung pagkakahango niya, maganda na practice niya ng maayos. Good job doon.
Ba't di ka na hype, bitch? Utang na loob, win-loss record mo ay 5'6". After nito, standing niya 5'7", na parang height ko. Ganun pa man mangyari sa akin, hindi papantay to. Hay nako, sa alias lang na napili, alam mong walang hilig, manalo yan sa laban. Tangina Slack, pantalon ng pangalan. Oo, si Slack, talunan yun. Mula FRBL, nasa dugo ko magkampiyon ngayon sa flip top and take off. Magkaiba tayo, loser ka Slack. Nasa jeans ko mag-champ, we're not cut from the same cloth. Hey, boss! Ba't nagpapasok ka ng bobo here? Pangalan pa lang, alam mo ng ruffian sa top at Slack naman pang bottom tier. Bars! Putang ina, ruffian sa top. Putang ina, ruffian, roof. Putang ina, bubong sa top. Slack man. Napakahusay. Nabaril si Slack 1 dun ah. Patay si Slack 1. Sorry natin guys, sorry. Slack, pantalon, jeans, bottoms. Yun na yung pants line. Pants line. Pero yung pants Pants. line ay linya niya na ginamit niya kay Lil Stroke, kay Master Pete at iba pa. Kadugasan mo abnoy. Paulit-ulit na ginamit yung pants, nabutasan ka tuloy. Sa paulit-ulit na paggamit ng linya dun sa hustler. Pero di na ako nagtataka kung ba't binabayaran pati yung 3GS na Pabida Brother. Dahil sa pagbobotet, bakal, pangangalakal, pagre-recycle, kumikita mga squatter. Pag walang battle, walang hassle. Halatang batugan. Mukhang maghapon lang nakahiga to, tapos pag uwi ng misis galing sa trabaho, siya pa magtatanong ng, ba't wala pang ulam? Kaya yung kalipin partner niyan, pinalaya sa before. Yoko na sanang damay pa kasi may anak silang minor. Pero shout out sa kalipin partner ni Slakwa na ang pangalan ay Gregor. Poison pero Mga kalipin kayo dati ni Poison, magkasama sa isang bahay, tapos naglaban sa isa buhay, parang mga gago. Parang mga gago. Pag pinalayas kong walang sariling bahay, iiyak at walang tahanan naman to. Aba, nga magiging kwarto, abuluyan nyo na. Wala na nga sariling bahay, aking pakay, tutuluyan ko pa. Mars! Pero sila ni Poison ay Tutuluyan ko pa, tahanan, ang galing. Pakahusay. Ano yan, big props dun. Puros double entendre si Ruffian. Husay. team pinsan na magkasama nun sa tirahan, tas sa flip-top nagtirahan, kaya yung laban walang gana. Kaya tignan nyo yan, mongoloid yung kinalabasan nung nagtirahan yung magpinsan, parang taga-Alabama. Kaawa-awa, inaya lang daw to mag-sleepover, nagdala ng kama. Speaking of kama, laban niya kay JD, nagdala siya ng unan at kumot, tas sumiga siya sa lapag. Bangag! Ba't mo tinulugan yung kalaban na nung laban nyo, bata? Tinalo siya ni Deo, ni JD, ni Poison, mga man. Anong pakiramdam na ginawa kang bata ng mga batang bataan ng totoo? Di ka ba stress, Pards? Tinawan-tawanan at tinakalan ka? Na mga apo ng biktima ng death march, tinapaktapakan at nilakaran siya? Bars! Putang ina yan, nabaril siya, Slakwan. Patay si Slakwan, shit. Duguan na si Slakwan ngayon, kailangan ng medical legal. kailangan na ano guys. Putsang ina yan, shit. Bars! Mula kay Ruffian, isa pong lalaki po ang nabutasan. Ang itago na lang na po natin sa pangalang Slakwan. Puta, ano nila kalakara sa bataan? Bigat doon, putang ina. Naisip niya pa yun? Na mga apo ng biktima ng death march, tinapaktapakan at nilakaran siya? Apa! Pero hindi siya! O yung mga tumalo sa kanya at bumuli ang habol. Ang gusto kong makalaban taga-bataan yung paluto-luto na lang sa YouTube at nahuli sa lapo. Isa! What the fuck is this? Walang balat, pakinggan natin! Napakahusay ng ginawa ni Ruffian, even though masyadong mahaba yung setup niya kasi maganda yung mga rhyme scheme niya. Hindi siya talaga nakita ko yung hindi lang basta creativity but pasensya ni Ruffian na maihahatid niya yung punchline kasi
sa ganda ng detalye ng ginawa niya, nagigets natin, 'di ba? Walang nami-misplace na words. Talagang maganda yung pagkakahulma. Dinadala talaga tayo ng very smooth doon sa punchline na yon. At dahil napakaganda ng punchline na yon, yung pagdala sa atin doon, nabibibi tayo papunta doon sa putang ina mahiwagang punchline. Napakahusay ni Rafia dito sa ginawa niya. Tignan natin si Slackman, guys. Si Rafia ang pinaka-definition ng pasensya. Pag magsusulat kayo, babaan niyo yung pasensya ninyo. You know? Para ma-deliver niyo ng maayos yung punchline ninyo. Hindi lang basta kayo nagkukwento, kailangan talaga may basis, merong backup, maganda yung pagkaagawa, merong galing, matalino. Very detailed. Tuloy natin. Parang familiar to sa akin. Parang nangyari na to. Pagkatapos ng class, teacher, para makapasa, anuhin ako. Napanood ko na to. Okay. Game, flip top! Game! Game! Eto na pala si Rufian. Yung nagwa-wordplay ng delivery. Yung nagwa-wordplay ng delivery. Anong akala mo dyan sa homo? Safe yan? Boom! Saki. Unicorn. Wordplay mo ang guloy, dinislantrain, pam! Rapian. Eto si Rapian. Debut niya dito, si Charisma. Battle of the Night ka pa nga nun. Sa kalagitnaan ng battle, out of nowhere, si Apok bigla niyang hinamon. Ang tanong, bakit kaya hahamunin ng isang Rapian ng isang Apok kung alam niyang magtutunog siyang desperado? Kasi alam mong siya lang ang makakapagbigay ng break sa'yo at matagal mo nang sinulatan yung tao. Boss, 4 battles pa lang oh. Round 1 isa buhay, Apok. Ba't ka nagpadala sa mga bago mong pambato? Biruin mo para mong binigyan ng permit yung mga balak nitong gago habang ando sa gilid yung arkitektong walang kaalam-alam sa plano. Pero kahit ano bang plano meron ka, slack mo na to boy, malabo kang maging banta. Wala akong pakialam kung sino ka pang Poncio Pilatong diamante sa underground. Kayang-kaya kita isanla. Ano mo? Sumagaling kita sa Tambon King. Ay, nako. Sang labars. Which is good din yun, ha? Maganda din yun. Binibaby nyo kasi masyado itong daya maging daraf. Paano kikinang kung di nyo hahayaan dumanas ng affliction? Hindi kikinis yan tinatawag yung diamante kung hindi nyo lalagyan ng friction. Kung sa bagay nga naman, sa masarap na buhay siya ng pamilya niya si nanay. Lagi pinapadala ni ate habang panood-nood ng mga foreign battle sa bahay. Pero dapat ko ba siyang kainggitan? Yung mga gantong klase ng batugan na hindi nagpapagod? Dapat ko ba siyang kainggitan? Kung yung mga budget at mga linya niya ay parehong galing ng abroad, mag-deny ka na. In-expose na ni Saki, oh, you biggest shit. Itong panay kopya sa URL, pinatunayan na siya yung weakest link. Oh, weakest link. Halatado sa pagtatawag ng veterano, he always meant to pull the string. I know he's married to the game, pero hindi siya yung diamante na nababagay din sa ring. Oh, ring, tawag, string, link. Ganyan yung bagong meta. Yung kahit saan padaanin yung mga linya, alam mo magkukonekta, pero para sa kanya. Okay. Maganda rin yung ginawa ni Slackman dun, na kasi gumamit siya ng mga words para magkaroon siya ng magandang definitive na ending, kasi yung connection parang inalhin tulad niya sa telepono at mga parte. Ginagawa ni Eminem yan eh, yung first kong mag-reaction ng flip top eh, kasi kauna-una kasi dami kasi mga reaction. Sinasabi ko palagi yung mga ganyang klase ng mga battle, yung parang yung rhyme scheme mo talaga connected sa isang idea, you know, which is really really good. Na-apply ni Slackman dito. Big props doon. Ring, tawag, string, link. Ganyan yung bagong meta. Yung kahit saan padaanin yung mga linya, alam mo magkukonekta, pero para sa kanya. Utang ina! Walang bahas dito, putang ina. Pero para sa kanya, yung ganyang meta, boring yan. Joke lang, walang pechok, nag-loading lang. Tangina mo! Burst din yun na. Pause na pagkakalap ay nag-loading na. Ano sa'yo to? Kuha ko sa'yo.
Oo sa'yo, masasabi ko sa'yo, Rapian, ito, dumusulat mo. Kasi para sa kalagayan mo, sobrang nakakahiya kung ilalaglag ka ng tulad ko. Alam ko, marami diyang duda, mga tangang mali ng akala. Pero ngayon, andito na ako, tablado lahat kung meron mang di maniwala. Pagkatalo na ito, hindi suntok sa buwan. Bago sa mga bituin to tatama, ako magpapatunay na kahit walang tukod ng mga bituin, pukin ang inang lulukod ng mga tala. Okay na pinakita ni Slack 1 pero sa tingin ko hindi niya na overcome yung mga punchline na ginawa ni Raffian. So sa tingin ko bibigay ko yung first round para kay Raffian kasi yung ginawa ni Slack 1 meron siyang tawag dito, may punchline siya pero parang isa lang yata yung nag-highlights talaga na talagang nabigyan ko ng emphasis. Pero maganda yung pinakita ni Raffian sa bubong, sa punchline. Tapos yung ano niya, yung sa bataan, laking bagay nun. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi ko na-appreciate yung connecting ni Slack. So tingin ko nagpapainit pa lang siya. So first round bibigay ko na kay Raffian. Tuwan-tuwa kayo nung bumanat siya nung tungkol dun sa kumokonekta. Nagets nyo kaagad yung intention. Kumokonekta daw, tas biglang nag-loading. Ganun ba yung connection? Tas nagalit pa nung kino-call out ko daw si Apok. Masama bang gustuhin kong kalaban yung mga idol ko? Easy lang, Brad. Kung pwede nga lang, wag na ikaw. GL na agad! Mahilig si Gago lumaban sa Motus. Wala namang masama. Ang kaso yung mga kalaban niyang bago todo mag-focus. Tas siya din naghahanda. Dahilan niya, sikat na ako, nasa flip-top na ako, ba't magsusulat pa ako? Takot ka lang matsambahan ng bago, pwede mong sabihin freestyle lang, kaya ka natalo. Galing lang din sa babato. Ngayon yung mga bago din nire-respeto. Tanda mo nung lumalabang ka pa sa laglagan, tas ang venue sa sementeryo. Balikan mo pinanggalingan, tanga kang bobo. Sobrang tigang mo nun sa laban, sa sementeryo ka nakikipagtirahan na parang walang pang sogo. Tinanong ako ng mga tropa ko, oo. Paano pag di ka paghandaan ni Slack 1 na hambog, Wilson? Di ko nakasalanan kung di ako paghandaan ng tagalaglagan that nag-abort mission. Kaya sa Motus, wag na bigyan ng next fight to. Dahil magpi-freestyle lang yan na itutugma niya sa Burat, Luga at Tae. Dun sa liga ni M-Zite to. Pero tight sila ni M-Zite. Last event, mag-ausap sila sa VIP room, nililibang niya. Yung vape na nasa bibig ni M-Site, dinakma, tas biglang hinihipak na. Nahikipak din ako sa tropa minsan. Di ko hinihate o nilalahat to. Ang problema sa'yo, pinsan, pag ikaw naiki-vape, nilalaplap mo. Gusto ko sana sitahin, kaso ayoko magpakabarumba. Ayoko magpakabarumbado kasi bago. Nalingat lang ako saglit, paglingon ko ulit, nakaganto na si Gago. Baka sabihin mo, ginagawa kita ng issue, ha? Kapal na mukha nitong wala nang ang trabaho, may bisyo pa. Buraot na sa bisyo, buraot pa sa clothing line. Ginagawa mo Slack, mali na. Chat ka daw ng chat, sabi ni Boss Sherwin, nakablock ka na sa Black Manila. Kapal lang mukha, walang yayan. Ang naglalaban sa pagiging numero 1 buraot, sila lang ni Yang Wan. Doy, yung ginagawa nyo, di ko bet. Sana tong dalawang buraot na maiwan sa pangalan na lang namatay, di yung nag-iisang innocent. Gusto mo ng maraming damit? Pagtapos kang wasakin itong bagyong mahangin, may kusang maghahatid. Huwag kang mataranta. Dahil normal naman bigyan ng damit ang mga squatter, lalo pag nasa lanta. Bars na Squatter naman ka! niya. Yung bansag na yan! Ganda talagang bigyan ng dami. Huwag kang mataranta, bigyan ng damit yung mga squatter pag nasasalanta. Bars, putang ina. Na Raffian si Slack 1. Sa'yo ay saktong-saktong bagay na bagay dahil katerno ng Slack ay barong-barong. Anong planong gawin dahil hinahain mo daw men ay parang lalong nagiging delikado na ba talaga o baka may halong lasong galing kay Poison 13? Kahit sumabay sa Gago, ba't ako mababahala dahil ako'y Glock 9 para sa'yo at dun sa pumatay kay Lando? Nadamay ba ang inyong grupo? Huwag nang magulat pa. Di napansin lang ng guro na iba yung handwriting mo sa class, may tagasulat ka. Kahit i-ghostwrite ka nila, mamamaalam ka saan punto man dalhin. Pag pinatay kita, katulad na nila, multo ka na din. Baso sa Spirit of the Glass,
Tong round multo ang papalabasin. Binasi ko lang to kahit may tagasulat na multo. Andito lang ako paranormalin. Kahit i-ghost ride ka ng buong 3GS men, you're about to go down. Di lang siya patay, pati mga agrupo niyang multo hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You can... Putang ina, bars. Putang ina yan. Maging ghost town. Shoutout nga pala kay Admin Multo ng Ghost Town Bars. Putang ina yan. Slack one. Babababars! Tang ina, pakahusay ng pag-aagawa ni Raffian doon. Beautiful. Ghost Town. Tang ina yan. Hindi ko lang to kahit may tagasulat na multo. Andito lang ako paranormalin. Kahit i-ghost ride ka ng buong 3GS men, you're about to go down. Di lang siya patay, pati mga agrupo niyang multo hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You can... Gandang maglaban si Raffian at saka si ano, si Tipsy D. Tanga na. Hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You gonna know now. Ako'y steady lang par. Walang pake kahit 1 versus 20 mong ghost writers. Ako'y mala Kendrick Lamar. Speaking of Kendrick, nung nakalaban niya si Lil Strokes, puro panlalait sa kulay ng balat ang kanyang technique. That's not right, napaka-easy. Sitahin mo aking balat pag lumabas ang aking dark side, baka madisi. Respeto sa black community. Sila ugat ng hip-hop. Tas ang daming racist na nahawa, walang utak. Sa'yo gagi. Ako Pinoy, brown ng balat, pero influensya ko Tupac. Kayo manggi. Dito siya ang pinaka-squammy. Anig mo ba't sa flip-top na kasalang? O ikaw ang pinaka-squatter, pero di ka pa ang pinaka-mahirap na kalaban. Bitch! Pakahusay, hindi ko alam paano makakabawi si Slackman, guys. Sobrang dami ng sinabi ni Raffian dito. Tuloy natin. Napakahusay. Ay, yung round niya, patay! Tumatalo pala to ng 20. Ibang klase yan. Eh bakit yung laban mo kay Class, kitang ina mo, hindi mo sinabi yan? Tangin na pinadibag ka ni Class, gago. Pero game. Siya si Raffian. Siyempre siya yung magaling. Siya yung mabait. Ako, masamang tao. Boss, kahit sobra-sobra sa oras, sure win yan. Ako, binabawi yung panalo. Kay Raffian dapat yun eh. Pag yung laban, close fight. Tang-ina ako, body-bag na yung kalaban, no? Sinulatan pa raw ni M-Site. Napaisip tuloy akong bigla. May mga bagay na gusto kong malaman. Malakas nga pa talaga tong si Raffian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Ha? Tangina, malakas nga pa talaga si Raffian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Buti na lang, maaga kong natanugan. Tibagin yung mga haka-haka ngayon tayo magkakasubukan. Kung ang ningas pa talaga neto ay tatagal hanggang duluhan, o ningas tugon lang ang apoy nitong galing ng sunugan. Kasi kung papansinin, round 1 lang malakas. Yung round 2 and 3, wala na. Yung round 2 mo kay Class, ang ganda ng pagkakabunot mo ng baril, tatamaan lang pala yung asawa. Kaya tingin ko sa'yo, isang maliit na palito ng posporo. Oo, alam ko, kaya mong tumupok ng isang buong gubat pero nakalimot ka sa isang bagay na walang malaking apoy na magagawa tong posporo kung wala siyang idadamay. Kasi si Vitrum, dinamay yung pamilya niya, naugat, nagribat, kaya galit agad. Sabi, gusto ba sutahin yung ate ko? Malabo ata, pre. Hindi ka na namin kailangan doon, may aso na kami. Uy. Grabe to. Ngayon, alam na namin, nagsusyota ng aso yung ate mo. Ayun na yan. Tangina mo. Sarap ng buhay mo, ah. Tanggap-tanggap lang ng pera. Nagpapakasasa ka habang yung bayaw mo andun sa gate, nakakadena. Tangina ka. Okay? Lagi niya kasing tinotoxic yun, di kasi sila nun magkasundo. Kaya yung sitwasyon nila ganon. Kaya ka pala lagi rumarafrap ha, nakikipag-asaran ka pala doon. Gago!
Maganda yung ginamit niya yung aso, tapos parang nag-rough kasi pangalan niya Raffian, di ba? Maganda rin yun, yung ginawa niya Slackman. Ate kasi na ito, dog lover. Pero pag yun nakakita ng ganitong klase ng tao, sa akin yung boboto. Kaya kahit galit ka sa 3GS, kagaya ng sinabi mo kanina, tangina mo, magiging bayaw mo ako. No! Tangina. Magiging bayaw mo ako. Kaya ano bayaw? Bago ako lumipat sa'yo, sa inyo, pag-usapan na natin to. Pumayag ka na kasi pag hindi, baka ikaw pa palayasin ko. Pero ano, bati lang to, walang damayan. Kaya yung nanay mong si Mercy! Hello po, Tita Mercy. Gusto ko lang ipaalam na rekta kay Raquel lahat ng sulat, round 1 to 3, no mercy! Dahil ito ang highway ng isa buhay! Pagbiret, ibibigay 100 upang umagwat ng milya-milya. At ngayong sinasalubong mo ko, di mo napansin kanina ka pa kumakain ng linya. At kung umaanggulo ka sa mga pinabayaan kong laban noon, ay isa lang yung malinaw na nag-aksaya ka ng oras sa mahinang ako habang hindi mo napagandaan yung islakwa na alimaw. Nakapusta lahat sa'yo. Lahat sa'yo nakapusta. Mga taga-suporta mo at mga tutol sa akin, sana lahat sila hindi mo mabibigo. Dahil itataya ko lahat sa huling ikot ng laban na to na hindi ikaw, kundi ako ay siyang tatalo sa sarili ko. Sayang yung ginawa ni Slackman, pero I'll be honest, wala siya masyadong nasabi na maayos. Na sa tingin ko na talagang magkakaroon ng haymaker. Na-appreciate yung sa aso, na sa linya, but it's too much. Yung sinabi ni Raffian na ghost fucking town, it's too much. Laang bagay nun, guys. So sa tingin ko na landslide si Slackman. Panalo na si Raffian dito, first and second round, kahit ulit-ulitin niya. I'm not going to be biased. First time ko siyang napanood, guys. Inabot ng 1 minutes and 30 seconds na nag-rap si Slackman sa second round. Wala akong narinig na talagang punchline na maayos. Even though meron silang connection na hindi ko alam, pero dahil sa hindi ako nako-convince doon sa mga idea niya na parang hindi ko alam parang hindi siya talaga, para lang siyang nagkukwento na wala you gotta be creative talaga. Tuloy natin, guys, tingnan natin, pero bonus lang yung third round kasi sa tingin ko panalo na si Raffian. Maririnig nyo naman yan, guys. First and second round Raffian. Tuloy natin. Ibang klase yung mga binitawan ni Raffian dito sa second round tsaka first round. Sa first and second round ni Slackman, hindi ko alam. Siguro wala lang siyang makuhang idea dito kay Raffian. Hindi ko alam paano i-judge siya ng mga tao, but it's very obvious na si Raffian yung nanalo. Magiging bayaw ko daw siya. Okay, yaw. Mali ka. Ayaw mo nung dinamay ko yung aso na kosi kay Bitrum. Kailangan namin ang aso na naka-Crown Manila. Tapos, tingnan mo, rumeri ba't pa? Halatang pumapalag pa. Halatang mapagpatol. O, big dog kaya nga rap pag sa pagtahol. Bobo. Halatang puro lang hatred. O, kailangan namin ng aso. Mamatay ka na, play dead. Okay. Pinanood ko ilan ng laban. Ang akin lang natandaan, yung sinabi mo sa kalabang mahina sa suntukan na parang sikaran. Kung lingid sa inyong kaalaman ng sikaran ay martial arts, na nagmula sa maliit na bayan kung saan ako nagmula, sa Baras. Pinauso ni Mayor Latigo ni Master Cano at ng naging master kong si Pats. Totoo na paalang ang gamit namin para sa sipang mataas. Pero malas ka na tong sikaran na mahina sa suntukan na magpaparana sa'yo sa battle ng malalakas na punch. Huli na para umatras. Kung wala nang ang last round, proud parik. 45 sa tiyan, di malaman if that's a gun o roundhouse kick. He's a loudmouth prick na inyong ina-accommodate. Pag sobra sa oras, galit kayo. Pag kulang yung rounds, tinotolerate. Buti na lang yung kathakong sulit. Very convincing din yun, di ba? Pag sobra ka sa oras, na-hit ninyo, pero ang daming sulat. Pero pag hindi naman pagkapos sa oras,
natotolerate niyo, paano kung tamad, tas bitin, di ba? Kailangan niyo din talaga maging patas yung pagtingin niyo sa isang bagay. Ever since na nanonood na ako ng Flip Top, every time na sinasabi ni Enigma na, 2 minutes lang dapat, every single artist umaabot ng 3 to 4 minutes, I just let it go. Panoorin niyo si M-Site, hindi nagtitipid ng linya. Panoorin niyo si Tipsy D, hindi nagtitipid talaga. May mga artist na hindi nagtitipid talaga. Kasi meron lang talagang limit yung kaya mong ibigay, 'di ba? Para makapaglagay ka talaga ng enough na salita. Unless that kayo Iron Solomon. Iron Solomon, guys, putang lakas na, tuloy natin. Ulat na panugat sa'yo, Brad, pang make or break. Yung kabaong sukat na sukat yung slack. Tailor-made, change your ways o change your mind. Kalaban mo pang top tier, ikaw slack pang lower body. Waste of time mo, palaging overtime. Uukitin itong banayad na overtime ang pipiliin kesa kulang na returns kahit mura na yung ticket, susulitin inyong bayad. So wala nang round 3, gusto panalo pa kay Flurry. Buti na lang na Vito kasi brother, grabe ka. Ayan, malungkot dahil sa Vito parang water sira. Na Vito, corny yun, paano gago malamya ka? Saktong kinumpara yung sarili niya kay Vito, Corleone pagkapanalo niya na mafia. Vito Corleone. Godfather ka? Gangster ka? Talaga? Pag nagkaaberya, meron akong dala na aayon. Gangster ka par mainit na bakal. Pag nagkagusot sa slack, bagsak niya flat sa dala na ayon. Kung ayaw mo sa kamay ko mamatay, magbigti ka na lang, buhay mo'y agad wakasan bay. Aim higher, baka isipin walang dryer pag nakitang nakabigti yung slack nakasampay. Sinong gustong sumakay? Sa nagsispeed rap, nagkwakadruple time, I'll take the head. Sabi nila, Raf, manalo ka please, siguradong preno tong nagmamabilis, if a break a leg. Aim his neck. It's a tragic day, sir. Slack, nakatutok sa iyo baril na may liwanag na pansilaw sa mata. Dito traffic, ito'y laser. Stop, kung nagmamabilis ay hihinto pa rin dito sa ilaw na pula. Di kailangan bilisan. Ang kailangan, Brad, effort. Tignan mo kahit di ko binilisan pero titignan na aking karera, mas maganda aking track record. Ang tagal mo na dito, saan ka tumatak? Doon mo sa fake joke mo na sa Bermuda na wala. Ako man namangha. Walang complain ng people. Pero di puta mawawala talaga sa Bermuda mga linya mo, complain and simple. Una si Prince right, this time ginagaya na naman si Pistol. La akong pake kahit ma-hurt man. Pinahinang pistol sa na Nerf gun. Verse C9 pinagsigawan na siya daw ang bagong meta dito. Teka iho, sinakyan mo lang yung issue at yung linya ni Apex na yung flip top, paano nyo naloko? Tuwan-tuwa naman yung mga tao, paano ang bobobo? Ginagawa mo par, hate ko yan. Can't take this anymore. Sunod-sunod na punch mula kay RK o yan. Anong laban ang gumagaya kay Apex sa Apex Predator, Rodo? O WWE. Sorry, yo. Pero pagiging champion ay part ng aking story, bro. Malak Cody Rhodes kahit siya, pera lang habol niyan dito. Ang bangis. Huwag na umasa gago, bro. Gusto ng 100,000? Taragis. Magpatato ka sa noo. Kinausap niya ako, papatalo na daw to, hati na lang sa talent fee. Yung ganyang style di sa akin fit, tingin mo madadarag lang kap? Kahit sa TFD mag-split, mawawasak ang slack. O wasak tong slack kahit di mag-split. I'm gonna end this bitch. Hindi design pag sinabi kong wasak tong slack sa ay rip. Yun ay rest in peace at ang dahilan. At ang dahilan, si Raf yan. Sa mga tropa niyang hurado, meron akong natunugan mag-ingat. Si Slakwan ng iboto, patunayan yung may lutuan sa flip top, pinadala ng barat! Game. Wala itong rebat. Okay, game ha? Apa ng rounds eh. Rap yan. Violent, criminal, okay. Pero imaginary. Yung karakter niya, fiction. Kasi kung sabi-sabi lang walang maniniwala sa yung criminal ka lalo kung walang conviction. Tapos panay-English ka pa. This my shit! This my shit! Pumunta ka rito para sabihin tayo mo to. This my shit, this my shit. Balang di mo alam! Isa ako sa dahilan kung ba't nabago yung game. Mula sa system to the nation will never be the same. Putangin na mo! Kung mag-i-English ka, wag sa akin. Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo.
Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo. Tandaan ng Ingles, kahit kailan hindi naging basihan ng talino, taga Rizal ka pa man din. Yung kasabihan ni Rizal, paano mo nalimutan? Na yung hindi magmahal sa sariling wika ay hindi makakarating sa paroroonan. Tama? Tama yun, sinabi ni Rizal yun. Okay? Kaya itong Rizal na mahilig gumaan bars, di lang firing squad ang matatamo. Ninya Sandeas na ang bawat sasay manggagaling sa iba't ibang anggulo. Kaya Wills, kaharap mo may mags na kahanib clip sa kaliwat kanang kamay. Parang kusmang gigigilang ka sa hits sa bawat tama sa sahig ka lulumpasay ngayon tagtag na ng pukol. Alay para sa mga di naniniwalang mapagtatagumpay ang uwang gabing to. Lahat yung tatanggabing ko. Baka nakakalimutan nyo. Lahat ginulat ni Poseidon nung binuhat yung mundo. Poseidon? Binuhat yung mundo? Hercules yun. Okay lang naman yung comedy. Poseidon? Binuhat yung mundo? O diba? Tinulugan tas tumawa. Ganyan kayo kabayas. Naturingang taga Manila pa man din. Ganito ang Pinoy eh. Sa dami ko ng tama na pinakawalan puta yung mali pa yung pinansin. Kinang ina! Pero okay lang. Kasi sinadya. Okay lang naman yun, kaso wala pang tumatama eh. Okay lang gamitin yung reinforcement kung meron ka talagang punchline na talagang tatatak talaga. But this time, nasa 1 minute and 34 minutes na tayo. 1 minute and 34 seconds. Wala pa akong nakita na talagang makakatapat sa mga punchline na ano. Kasi first round and second round, ang dami tumatak na linya ni Raffian. Tapos ang tumatak lang sa akin na rin yun ni Slackwan, yung nagko-connection. Tapos nabura pa yun ni Raffian kasi yung naglo-loading, di ba? Regardless, kahit ano, kasi pareho naman silang lampas sa oras din eh. Pareho lang sila. Segundo lang talaga yung difference. Ako lang yung tol. At alam ko rin na mga Atlas yun, hindi ko lang in-route control. Atlas. Utangin na mo. Itong inakala niyong maliit na bituin, nag-supernova para iparamdam sa lahat ang tinataglay ko na init. Lumalampas ka lang sa oras, Raffian. Lumalampas ako sa limit. Hindi mo ko kayang pintahan. Unpredictable to pre. Hindi inaasahan yung mga tira na parang Shaboy kay Salome. Hinahangat mo ba? Hinahangat mo ba? Na ang pangalan ko sa bracket ay mawala? Pwes mamadaliin ko pagkalaglag mo, Raffian, inaantay ka na ng mga rookie sa baba. Bigyan niyo ako ng magandang rason. Bakit ko ito kakatakutan? Kung ang pagkakasit ng battle na ito ay sniper na nakabang, inaantay ka na lang lumutang. Kaya maligayang pagdating, Rap, sa lupain na aking nasasakupan. Kung pinadala ito ng baras para bumoses, ako yung baras sa lalamunan. Okay lang yung ginawa ni Slackwan, pero everything is a performance-wise para lang mapawaw yung mga tao, pero hindi siya direktang tumatama kay Raffian. Unlike kay Raffian, talagang diretso sa kanya eh. Aanhin ko yung crowd control na yan, hindi naman tinamaan si Raffian. Para nagpawaw lang siya ng mga tao. Angas na. Gusto ko talaga makita yung diretso mong sasabihin talaga kay Raffian na para sa'yo talaga to. So, sa tingin ko, all 3 rounds pa rin, nabigay ko na kay Raffian. Very obvious naman yun, guys. Kailangan nyo lang talagang suriin regardless kahit ano pang intention ng sabihin ninyo. Kailangan, una sa lahat, doon may direkta, maganda yung creativity ninyo, may haymaker kayo, maganda yung mga punchline ninyo. Connected talaga. Maganda yung mga pagkoconnect. Hindi sasapat yung aggressive ka lang, maganda yung tunog ng boses mo sa mikropono. Diba? Hindi yun talaga, ano eh. At wag nyo i-convince yung crowd. Yung crowd, wag niyong pansinin yan. Mag-focus kayo sa kalaban ninyo. Diba? Kasi kung pag maganda yung punchline ninyo, yung crowd automatic na yun na magse-celebrate eh. Pero kung ang intention ninyo ay mapabawala yung crowd dahil sa mga ginagawa ninyo, tapos magbabase yung mga judges sa dami ng wow sa crowd, it doesn't make any sense. So sa akin, wala na rin yun. Diba? So, I'm pretty sure Raffian nanalo all 3 rounds. Tapos nakita ko nag-i-stumble pa si Slackwan sa 3rd round niya.
17, Rafael versus Slack 1. Mag-iayos pa beses. Kung tingin ko parang okay lahat doon. Yung mga grabing laban, no? Boto ng Urado, advancing sa buhay. Pa sinasabi ni Slackwan, pareho naman silang lumampas sa oras. Segundo lang yung difference, guys. Ilang segundo lang, mga 15, 20, 30, ganun lang naman. 7-0, magigay para kay Slack 1. Slackwan, hindi ko na ano yan, guys. Sino ba mga judges nito? Shernan? Ako dyan, Shernan. Hindi ko alam kung paano na nag-rap yan eh. JD din? Kilala to. These people are unknown, guys. Hindi ko alam yun, may favoritism dyan. But anyway, I don't give a shit. Yung nabigay ko na yung sarili ko. At nakita nyo naman, guys, eh. Pag pinanood nyo rito, masusuri nyo talaga. Maganda yung laban, but it's not enough para kay Slackwan para makuha niya yung all 3 rounds na yun. Hindi sapat yung sympathy lang. Maganda yung you know, dahil favorite lang siya ng crowd. Ganun. Talaga, pag sa ganyang mga bagay talaga, kailangan matalas na pagsusuri. Tapos alamin mo talaga kung tumatama. Ang ganda na mga tira ni Rafian talaga eh. Pero hindi ko alam ba't di siya nanalo. I'm just saying guys, kung mali ako, kayo na sumuri guys, tanggalin ninyo yung damdamin ninyo kung favorite nyo si Slackwan, favorite nyo si Rafian. First round, second round, third round, nakita ko Rafian ang nanalo. So ganun pa man guys, bigyan ko pa rin siya ng 10 dahil maganda yung laban. Maganda yung pinakita ni Rafian at ni Slackwan, but para sa akin, you know, tumatakbo sa isip ko, base sa narinig ko at pagsuri ko, ang nanalo si Rafian. But kung nanalo si Slackwan, there's nothing I can do. But ganun pa man guys, maraming salamat. Bibigyan ko siya ng 10 galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga taong nakapaligid sa inyo, at tigil sa lahat, magdasal kayo palagi. Kung nanalo man para sa inyo si Slackwan, play sa inyo na yun, i-keep ninyo. Dahil nandito kayo sa reaction video ko kung nanalo man para sa akin si Rafian. Ganun talaga guys eh. You know, kanya-kanya naman tayo guys, diba? Wala lang iyakan. Ganun pa man, ingat yung lahat dyan. Peace out.